hapon, Chino Gaston po itong News TV Live. Muli na namang nagkainitan ang demolition teams at mga residente sa Guatemala compound sa Makati. May live report ang ating kasamahang si Ian Cruz. Ian, kamusta na dyan? Yes, Chino, sa mga sandali ito ay patuloy ngayong kaguluhan dito sa Guatemala compound. Mangyari kasi pinasok na talaga nitong mga demolition team kasama na ng mga ilang bumbero at saka yung mga payloader. Ngayon nga, Chino, ay umuulan ng bato at bote dito sa ating pwesto. Yung mga ilang kabataan na kasama natin dito sa bubungan, sila ngayon naman yung binabalikan ng pagbato, no? Nung ilan sa mga nasa baba, ang tingin natin ito yung mga demolition team, pero ayaw pa rin patinag, nung ilang mga bata. Pero kanina, Chino, ay nakita na rin natin, naramdaman na natin, may mga tear gas na rin na napunta sa panig ng mga residente. Kaya medyo hirap din sa paghinga, tsaka nakakaluha talaga yung eksena dito ngayon. So sa ngayon nakikita natin yung patuloy itong batuhan, medyo lalagay lang kami sa mas maayos na pwesto. Ayaw pa rin patinag itong ilang kabataan na yan, pati ako muntik na masaktan dito. So sa ngayon, Chino, umuulan pa rin talaga ng mga bato. Literal na umuulan ng bato dito sa pwesto natin kasi nasa bandang bubungan tayo, yung ibang kasamahan naman natin sa hanap buhay nandun sa kabilang bubungan para nga mas hindi sila magkaroon ng injury, pero may mga umuulan pa rin bato galing sa kabilang panig naman, yung mga residente lumalaban pa rin sa ngayon, Chino. Iyan, nakikita natin yung payloader dyan. Yan yung nangunguna dito sa paglusob ng mga otoridad dito sa barikada ng mga informal settlers. Ano ba ang balak dyan sa payloader na yan? Bakit yan ang nauunang sumugod dyan sa mga residente? Sino kasi yung payloader, kasi alam naman natin may bakal yan na malaki sa harapan, kasi ang ginagawa kasi ng mga residente, oras na umabante itong CDM, saka yung mga taga-MAFSA, saka yung mga member ng demolition team, pinapaulanan kagad nila ng bato, ng bote. Ang nangyayari, hindi nila kinakaya, kaya nag-retreat sila. So ang naisip ngayon, gamitan itong payloader, so inaangat lamang itong pinakaharapan itong payloader. At ito ang sumasangga, ito yung sumasangga dun sa mga bato saka sa mga bote. Kaya kahit paano, mas closer na ngayon itong mga team na ito, closer na sila kumpara dun sa kanina, talagang nakalapit na sila ng gusto, Chino. Sa pakikipag-usap mo ba dyan, Ian, sa mga pinuno ng demolition team, nagbigay ba sila ng impormasyon na dapat ngayong araw matapos itong demolition at masimulan yung paggiba o pagbaklas ng mga kabahayan dyan? Chino, kasi ang mga nakausap ko talaga ay ang mga residente dito, pero ang pagkakaalam natin, Chino, 236 na pamilya ito dito sa compound na ito. Pero ang binapagitan dito ay nasa mahigit 100 pa lamang daw yung nagpapabayad, yung iba naman nagpa-relocate sa Calauan, Laguna. Pero yung iba ay ayaw nilang magpa-relocate dahil ang sinasabi nila wala daw sila magiging trabaho doon sa area ng Calauan, Laguna. Yung iba naman ay ayaw naman magpabayad para yung sa balik probinsya program. Marami silang sinasabi na gusto raw nila na dito sila mamuhay sa Makati kung saan may trabaho sila, at mas mahirap daw na sa Laguna sila tumira, wala naman daw silang kabuhayan doon. Chino? Iyan, parang napapansin natin, parang kanina pa bago magtanghali nagsimula yung batuhan at girian dyan, atras abante lamang, natitigil lamang, tapos magsisimula muli. Meron na ba tayong balita kung ilan na ang nasugatan dito sa magkabilang panig? Sa yung kaguluhang nangyayari ngayon, Chino, wala pa tayong update, pero kanina, yun ang nangyari kaninang tanghali, may isa tayong nakausap na 17 taong gulang na binatilyo siya, Chino, at siya ay natamaan. Nung mga kasama rin niya, ang sinasabi niya sa atin, nasa baba siya habang may mga nagbabato naman mula sa mga bubong. Nasangga raw niya yung isa sa mga bote na ibinato. Doon nga sana sa mga CDM forces saka sa mga demolition team. Pero siya mismo nakasangga noon, kaya nagkaroon ng sugat yung kanyang braso. Siguro, Chino, sa ngayon, mamaya after na humupa na sana intention dito, balalaman natin siguro makaaring nagkaroon din ng mga nasaktan dahil talagang nagkalapit na yung dalawang grupo. Even tayo, hindi na tayo makalapit dun sa area
kasi nga talagang umuulan na talaga ng literal ng bato. At kani-kanina nga lamang habang nagsasalita din ako, no, may mga bato talaga na dumarating sa mismo sa harapan natin at mabuti na lamang at nakapagkubli tayo ng maigi at hindi rin tayo tinatamaan. Sino? Hindi natin malaman, Ian, kung natanaw mo yung ilabas natin sa ating screen. Pero may mga nakikita tayong mga tila matatandang mga babae na inaalalayan papalayo dito sa site kung saan nagkakagulo ngayon. No? May balita ka ba kung sino-sino mga ito at anong nangyari sa kanila? Chino, kasi nasa bubong talaga ako. No? So, hindi ko talaga makita ng gaano. No? Pero lalapit ako, no? Susubukan ko lumapit. Lumalakad na ako ngayon dito sa bubungan. Marahil, Chino, yung mga matatandang yan ay mga residente, no? Kasi nga, nabanggit ko sa'yo kanina, nagtirgas na, no? Nagtirgas na kasi kanina. So, maaring yung mga residente na natirgas, sila yung mga inilalabas na yan. At ngayon, Chino, nakikita ko, no, na nakapasok na talaga, nakapenetrate na itong demolition team. Sila ngayon ay unti-unti na nakakapasok dito. Yung mga raiding yung demolition team ay sila ay naka-hard hat na kulay asul, ano. Nagkakaroon nga ng konfrontasyon dito, no. May mga nakikita tayo na galit yung ibang mga miyembro ng mga residente, may mga nagagalit din sa mga demolition team, ano. So magkakaroon ng atensyon talaga, no. Dito, no, pinapacify naman ng mga taga-MAPSA ito, no, para nagkakaroon ng konfrontasyon, ano, kasi maaring nakilala nila kung sino-sino yung mga nakabatuhan nila. So ngayon nagkakaroon ng mga confrontation, ano, sa mga sandaling ito. Pero ang MAPSA naman ay nandito. So nagkakaroon din naman sila sila yung nagpa-pacify dito sa mga tao. At sa ngayon nga, napasok na, no, Chino, napasok na nitong demolition team. Sila yung unti-unti na pumapasok dito. Ian, maputo lang kita, Ian. Maputo lang kita. May mga nasaktan tayong nakikita sa video, no? Itong mga pumapasok na video feed sa atin. Ipagpapatuloy pa ba ang demolition na iyan ngayong hapon kahit na madami nang nasaktan at mukhang marami na rin inaaresto ngayon yung mga tauhan ng Philippine National Police? Oo, Chino, nakita natin sila, no, nagre-regroup lamang itong demolition team. Mga naka-asul sila na long sleeves or t-shirts na merong collar na dilaw at naka-hard hat sila na kulay asul. Sila ngayon ay nandito na, no, nakapasok na sila. Yung SWAT team ay nandito na rin sa loob kasama ng mga taga-MAPSA. So sa tingin natin talaga, tuloy-tuloy na to, no. Both ends kasi ng Guatemala ay napasok na nila, no. So ito na siguro ang next step, magkakaroon na talaga ng actual demolition. Yung ibang mga residente na nakikita nga natin, nagpunta sila sa ibang mga bubungan, no? May mga katabi kasi rito ng mga warehouses and yung ibang mga tanggapan. So doon muna sila nagkubli, lalo na yung mga natirgas kanina na hindi na nila makaya yung nararamdaman nilang sakit sa kanilang mata at sa kanilang lalamunan. At ito nga, Chino, no, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga MAPSA at lahat ng mga personnel na magtutulong-tulong dito sa pagpasok dito sa compound na ito sa Guatemala. So hindi pa natin nakukuha ulit yung panig, Chino, no, ng mga pinuno ng mga residente rito. Pero kanina sinasabi nila, no, na dito na raw sila mamamatay, pero siyempre may mga taktika rin na ginagawa ang ating pamahalaan, no, sa panig ng Makati City Hall para ma-penetrate dito sa mas mapayapang paraan sana. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging magkaroon ng kaguluhan dito kanina, no, dahil sinasabi ng mga residente matagal na sila rito kaya ipaglalaban nila yung kanilang lugar, pero nanaig pa rin, ano, yung puwersa ng mga taga City Hall, yung mga demolition team. At ito nga, no, tuloy-tuloy na yung kanilang pagpasok dito. Yung ibang mga residente naman, nakita natin ngayon, sila na rin yung kusang kumukuha ng kanilang mga gamit mula dun sa mga compound na to, no, Chino, kasi karamihan naman sa mga residente ay yung kanilang mga gamit ay nandito na sa mga gilid ng kalsada, no. So parang alam na rin nila, no, na baka nga mapasok na sila. So karamihan din sa mga gamit ay nandito na sa gilid ng kalsada. Sino? Yan, medyo humuhupa na yung nakikita nating video sa aming screen dito sa home studio. Pero yung kanina nakita natin na may mga hawak na malalaking bote at bato yung mga residente. Yung sa vantage point mo ba, nakikita mo pa na may mga lumalaban pa o may mga residente pang parang akmang naglalaban ngayon sa mga oras na to? Sa ngayon, Chino, ay wala na tayong nakikita, no?
Kasi marami na kasi nga nakapasok na SWAT at demolition team saka miyembro ng MAPSA, no? Pati yung mga taga fire department of fire department dito nga Makati nakapasok na rito. So ang nakikita natin wala nang nangyayaring kaguluhan. Hindi katulad nung unang-unang pagkakapasok nila, nagkaroon talaga ng parang confrontation sa pagitan ng ibang mga CDM at saka sa pagitan ng demolition team saka sa pagitan ng ilang residente dahil maaring namukaan nila kung sino yung kabatuhan nila kanina. So yun yung nangyayari, kaya medyo nagkaroon pa ng girian. Pero ngayon talaga masasabi natin na medyo humuhupa na yung tensyon. Bagamat yung ilan sa mga residente ay nakikita ko ngayon nasa bubungan sila ng ibang warehouse dito rin sa katabi lamang ng kanilang compound. Wait and see pa rin sila, nandun sila, pero may mga iba naman na nakikita ko ngayon ay naghahakot na ng kanilang mga gamit at lilisanin na marahil itong kanilang compound dahil napasok na nga ito ng mga tauhan ng City Hall at ng lalo na ng demolition team. So sunod-sunod na siguro na makikita natin na susunod na mga footage na mapapakita natin ay yung mga residente na mismo ang naghahakot yung kanilang mga gamit. Pero pagdating doon sa mga naaresto, hindi pa natin nakikita kung sino yung mga naaresto dito, pero sa mga sugatan wala pa tayong update ngayon kung may nasugatan talaga ng matindi. Maraming salamat. Dito nga sa nangyaring ito. Maraming salamat, Ian Cruz.